Si Mar o ang kanyang full name ay Shaif Omar ay sumama sa Abu Sayyaf nung 13 years old pa lang siya nung 2007. 10 taon siya sa loob ng Abu Sayyaf. Lumabas lang siya nung 2017. At ngayon ay masaya siya na kasama ng Special Forces dito sa Isabela City na nakikipagtulungan dahil gusto niyang i-share yung naging buhay niya bilang isang batang kombatan ng Abu Sayyaf. Mar, pakikwento nga yung iyong buhay. Unang-una ako po si Shaif Omar. Nung na-recruit po ako ng Abu Sayyaf noong taong 2007, nung panahon na po yon na sa 13 pa po yung edad ko noon. So naging kaibigan ko po na yung mga Abu Sayyaf at saka naging membro na rin ako po ng Abu Sayyaf kasi na-recruit na rin po ako. Kasi nung una akala ko na madali lang lumabas ng grupo at saka nakala ko yun na yung totoong paniniwala kasi may mga nagbe-briefing sa amin na ganito dapat yung paniniwala natin at saka meron na rin kumbaga yung mga ustads namin na ganito dapat yung paniniwala ng lahat. So ayan, kaya ako tumatagal kasi pinapaniwala ako sa paniniwala ng tulad ng sinasabi nila. So sa loob ng 10 taon, hindi lang ako sa isang lugar o sa tipo-tipo, hindi lang doon. Kung baga naikot namin yung buong Basilan, so palipat-lipat lang kami. So ako bilang membro ng Abu Sayyaf, sumusunod lang ako sa kung ano yung inuutos ng amin leader. Hanggang sa doon na ako naging binata at saka doon na rin ako naging nagkasawa at saka nagkaanak na rin ako sa loob ng Abu Sayyaf. Pero yung 13 muna, sige nga, Mar, kwento mo nga yung 13 years old ka na nasa loob. Yung parang anong pa nun? Nung una ko pong pumasok sa loob, 13, sa edad ko na 13, bale nakapasok po ako dahil sa isang kaibigan ko. So isa siyang Abu Sayyaf, ang kapatid ng commander namin. So sinasama ako doon sa kampo nila. So ang pakiramdam ko noon, parang hindi nila ako pinapabayaan. Kasi kung baga sila yung magiging kakampi ko. Kung baga may re-resback sa akin, sila yung mga sila yung magtatanggol sa akin. Yun ang ko. Yun yung feeling mo noon? Feeling ko noon. Kasi ang feeling ko noon, parang hindi man ako nag-aaral, parang walang patutunguhan yung buhay ko. So doon, lahat ng gusto ko, doon siguro ko makukuha sa pag-Abu Sayyaf. Ganon yung ko dati. Ganon yung mga iniisip ko. Sa iyo dati, nung makita mo yung Abu Sayyaf, parang bayani ba sila sa iyo? Ganon nga. Parang ganon? Oo. Kaya gusto ko rin na magkaroon gusto ko rin na sumali para ganon din yung ko sa kanila. Kung baga yung may tinuturo kasi sa amin doon na kapag doon ito yung grupo na nasa tama, kung baga sa tamang tipla talaga. Special siya. So may training din ba kayo? Meron din kaming training. Pinate-training din kami yung maghawak ng baril, kung paano ka babaril, kung paano yung tirahin mo yung target. Tapos may tinuturuan din nung paano maggawa ng bomba. Tinuturuan din kayo? Opo, pero hindi ako tinuturuan kasi yung tinuturuan ng mga bomba yung yung
yung na makokontrol nila talaga. At saka kung magtuturo sila sa loob ng kubo, so walang makakakita kasi pinagbabawal yun. Tapos kung tinuturuan sila, may inano pa, kung may binabasa na kung may sumpaan na kailangan ng sumumpa bago Yung nila, tinuturuan. opo, Anong isusumpa nila? yung sumpaan po na hindi nila pwedeng ituro kahit na sa mga anak nila, sa mga asawa nila, kahit na kanino, maliban na lang kung ano yung gusto ng yung amir. Siya ang magdesisyon kung sino yung gustong turuan. So sinong amir nyo nun? Si Isnilon na ba? Hindi pa? Si Puruji pa po noon. Nung panahon na pumasok po ako, siya po yung commander namin po. Okay, balikan natin. So ano sabi ng magulang mo nung 13 years old? Bigla ka nawala na sa bahay nyo? So hindi, pinipigilan po ako nila, so ayaw po ako makinig. Sinasabi ko sa kanila na dito sa grupo na to, kailangan natin ganito. Bawat membro dapat ng pamilya, dapat dito tayo. So, kumbaga ako na lang yung nakaisip na dumito. So, kayo, ayaw nyo. So, kailangan nyo ng, kailangan ko lang suporta nyo. Bakit? Yun ang ano, taga saan ka ba? Sa ano po ako, sa tipo-tipo po dati. So sa tipo-tipo, sabi nila kailangan bawat pamilya may Abu Sayyaf, gano'n? Ganon yung ano ko dati. Sa grupo namin, kasi sabi nga nila, swerte na kayo kung baka napili kayo na sumali dito sa grupo na to. Kasi ang paniniwala kasi doon, pinarating sa amin yung paniniwala namin. Kung baga, dinahandahan yung parang binabago. Tapos, yung mga hindi na normal na paniniwala kasi may kadelikaduhan na. Ano mo nga, kasi para sa mga kabataan ng Sulu, Basilan, na maari makarinig nito, ano yung mga paniniwala noon na itinuturo sa'yo na 13 years old ka, so madali kang makumbinsi, di ba? Yung katulad po ng, yung hindi ko po na yung mga pag-suicide bomb po. Ay, tinuturo na sa inyo? Opo, kasi sabi na pag mag-istisyadi ka, yung tinatawag na istisyadi. Ano yan? Yung mag-suicide bomb, mag-istisyadi ka, sabi niya, yun ang pinaka-ma-espesyal na kamatayan. Yun ang ano sa inyo? Yun ang pinaka-espesyal na kamatayan kung mag-istisyadi ka. So, ganun sabi niya yung Islam talaga. Hindi katulad na tinuturo na dyan na mamatay ka na lang sa kama o sa kwarto. Parang sabi na parang hayop yung kamatayan na ganun. Kaya marami na kung mga nagpapangarap na gusto nila na mag-suicide bomb. Pero gusto nila yung maraming bomba, hindi lang sa hindi lang kunti. Kasi sabi na malulugi tayo kung kunti lang mamamatay. Dapat maraming. So, ganun yung mga pangarap ng iba. Pangarap na maging suicide bomber, yung ibig mo sabihin? Tama po. Pero ako, kahit na kumbinsi ako ganun yung paniniwala, hindi ko pa rin na ninanais na magganun kasi hindi ko talaga kaya na umano. Pero napaniwala po ako sa ganun na paniniwala. Na parang maging suicide bomber. Pero tinuturuan din kayong maging mujahidin, di ba? Yun po yung turo doon. Hindi po Abu Sayyaf, hindi po hindi yung grupo na Abu Sayyaf, hindi po yung tinuturo sa amin na Abu Sayyaf kami. Ano yung tinuturo sa inyo? Yung tinuturo sa amin, tinawag tayo ng gobyerno na Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf kasi sabi na, ang tunay na Abu Sayyaf, pangalan yan ng tao. Si Abu Sayyaf. So, katulad ko po dati, ikaw, si Saif, so ganun yun ang Abu Sayyaf, hindi yan grupo. Ang grupo natin ay Al-Harakatul Islamiyah. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, ito daw yung hakbang na gawain ng Islam. Ganun po yung ibig sabihin ng grupo namin.
So hindi po siya Abu Sayyaf. Kung doon po kami, hindi, sabi na wag kayong ano na ang grupo natin na Abu Sayyaf. Kasi ito yung pangalan talaga ng grupo natin. And Al-Harakatul Islamiyah. na maging mujahidin. At saka yung ano natin dito, hindi tayo gumawa dito ng sariling ano lang natin, gusto natin. Ito ang ginagawa natin, ito talaga yung inuutos na sabi niya, kumbaga, ito yung utos pero tinago ng ibang ustads. Yung Utos nino. Yung utos ni Allah, sabi niya. At saka utos ng Allah pinadala sa mga propeta, kay Propeta Muhammad. So, parang ganun. Pero ito yung sabi na yung direct. So, gusto natin maka-direct to, doon tayo sa surga, sa langit. Kaya ito yung dapat natin gawin. Which is ito yung gusto ni Allah ang gawin natin. Katulad natin dito, lahat na itong gawain natin, lahat dito, sabi na yung galawan natin, ito na yung magiging blessing natin sa hirap at ginhawa. Kaya huwag kayong manghinayan kahit medyo gipit tayo kasi ganyan tayo yung mga mujahidin. So bilang mujahidin, bilang Muslim, special yung maging mujahidin. Opo, tama po. Sige, ikwento mo nga, bakit special? Kasi yung mujahidin po, yung sundalo ni Allah. So kami po, sabi nga, tayo ang pinaka-ma-espesyal na sundalo. Kaya mujahidin tayo, kahit pa man Muslim man ang kalaban natin o Kristiyano, nasa panig tayo ni Allah. Kaya wag kayong manghihinayang mamamatay tayo o panalo pa rin tayo. Mabuhay tayo manalo o mamatay man tayo sa laban, yun ang panalo rin natin yun. Tagumpay rin natin yun. Kasi sabi nga, nasa tamang linya tayo, kung sa tamang turo. So, kahit kalabanin nyo kapwa Muslim, pwede po, opo. Dahil? Kung masagasaan man yung Muslim, sabi niyo, kalaban natin, sila yung yung mga tagot sila. Kahit Muslim sila, kumbaga, kalaban pa rin sila ni Allah kasi, kumbaga, sundalo tayo ni Allah, binabangga nila tayo. Hindi sila sumunod sa atin. So, hindi tayo dapat sumunod sa kanila. Sila dapat yung sumunod sa atin. So, parang kayo yung pinakamataas, parang gano'n. Parang yung pakiramdam namin, ko talaga, yun ang tunay na paniniwala. So, ganun. Ganun yung utak mo nung pasok pa, talagang ganun yung nung tagal ko po sa loob, ganun yung paniniwala ko na hindi alam ng karamihan yung nalalaman. Swerte nga kami na nalaman namin na yung grupo namin yun na ang tinuturo ng mga propeta na may sa huling kung baga nawala na yung propeta, may sinasabi siya na kahit na wala ako, patuloy pa rin yung mga gawain ko, yung mga tinuturo ko. May isang grupo yan na kukunti lang sila na ito yung magdala ng tamang paniniwala. So sinabi na tayo na yun. So yun yung utak nyo talaga. Tama, tayo na yun kasi itong flag natin, ito yung itim, ito na yung bandera natin, ito yung flag natin. Ito na yung sinasabi ng ating propeta. Yung mga ulama na hindi nila alam nila yan pero hindi lang nila sinasabi kasi matakot sila pumunta dito. Pero hindi itinuturo. Yung flag na itim, i-clarify ko lang, yun yung ISIS flag, di ba? Tama. Yun na po. Ikwento mo nga, ano yung kwan ng ISIS tsaka Abu Sayyaf? Yung yung grupo namin at saka ISIS, parehas din po yung paniniwala. Kaya yung kailangan namin sumumpa sa grupo ng ISIS. Kasi ganon. Opo. Kasi first time ko po pumunta ka sa grupo, may sumpaan din. So pag dating na pag lumabas na yung ISIS,
Pero sa amin, hindi yung tinatawag na ISIS. Bale, sabi nga, wag kayong magtawag ng ISIS. Kasi kung ISIS yung tinatawag nyo, maraming meaning yan. Pwede yan Israel State o Shia State. Pero sabi niya, ang ISIS sa atin, yung shortcut lang yon. Pero ang Dawla Islamia. Yun yung pangalan ng grupo na yun, yung ISIS. Dito sa Pilipinas? Oo, Dawla Islamia. Yung Dawla, sabi niya, kailangan natin sumumpa. Kasi sumumpa tayo sa ISIS, sa pinuno nila, yung si Abu Bakr al-Baghdadi. Kasi sabi niya, may kahuling-hulingan na na ummah, may isang group, may isang tao na kailangan yung sumumpa doon sa kanyang grupo na may nagdadala ng bandera ng itim. So, yung pinaano sa amin, sabi niya, kailangan natin sumumpa at saka ito na yung sinasabi, yung sila ng mga hadis, ito na yung sinasabi nilang grupo na kailangan natin sumumpa. Kung sino lang sumumpa, ito ng siya na yung makakaligtas sa siya na ang kasalanan. Kung mga nakakaligtas sa makapunta sa langit, makaligtas sa kasalanan. So kayo, ang pinaka purpose ng pagiging mujahidin nyo? Sa akin po, sa sarili ko, ang purpose ko talaga na itayo yung yung nararapat. So sa Islam, tapos sabi niya, kahit hindi man tayo mag-successful dito, mamatay tayo, yun na rin yung panalo natin. Parang ganun yung pinaparating sa amin. Ganun na rin ang panalo kahit hindi kayo maging successful, panalo pa rin kayo. Tama. Bakit? Kasi makapunta kami ng langit. Kung mamatay kayo? Na shortcut. Sabi nga nila, shortcut. Kasi yun daw ang pag ka sa surga na mas madali. So, kailangan mo makipaglaban sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung shortcut talaga ng tama po. So, 13 years old ka niyan. So, syempre, madali kang makumbinsi. Tama. Anong taon, after ilang taon yung medyo hardcore ka na talaga? Siguro, mga sa 13, sa mga 2014 to 2015 po. So, 14 years old ka? Hindi. Yung taon. Taon. After... Yung pag na may pumunta na dito na yung mga yung tinatawag nila ISIS. Na foreigner? Opo. So, anong feeling mo nung may dumating nga ng mga foreigner dito? Ang feeling, ang sabi ko noon, siguro tama yung sinasabi nila kasi nandito na yung mga sundalo na galing pa sa ibang bansa. So, sabi ko, ang sabi nga nila, tayo palaki ng palaki sa ayaw at sa gusto ng marami. At saka, kahit ayaw nyo, may pumupunta yan dito sa grupo nito. Hanggang sa marami na yung meron na rin mga Morocco. Anong mga dumating dito? Na mga iba-ibang nationality? Yung mga nakilala ko dito na dumating, unang-una yung mga Indonesian, yung Malaysian, saka Morocco. Yun ang na-meet ko doon. Na-meet mo dito? Kasi yun din yung pumunta ng Marawi, di ba? Tama po. Yung grupo na yon. Opo. Nung pagdating kasi pag dito na yung panahon na ng ISIS, may pumupunta dito na membro ng ISIS, yung sinasabi nila si Abu Anas, at saka may mga kasamahan siya. So, naging na talaga yung paniniwala ko na totoo na talaga yung sinasabi nila kasi ito na siguro yun. Yung parang sabi-sabi lang dati, so ngayon nandito na yung mga ibang lahi. So ito na yun. Ito na yun? Oo, ito na yun sabi ko. So, ngayon, nung pumunta na dito, sabi niya,
kailangan natin sumumpa sa grupo. Ng Sa ISIS. ISIS. Sa Dawla, sumumpa tayo na sa hirap at ginhawa, kailangan natin sumunod sa kanilang utos kung ano yung inuutos nila. Kaya yung mga gera dyan, binibidyohan nila. Para? Yung isa yung activity. Sabi nila, padala natin. Kasi ito yung tanda na sumunod tayo. Kasi ang utos talaga nila, walang kailangan natin, kailangan natin makuha ang isang lugar na makikipag-away kasi hindi na yan makuha sa mga usap-usap. So talagang away talaga? Kailangan makipaggera, makipagbakbakan, at saka kailangan talaga ito yung tumayong flag. Walang iba. Yung ISIS flag? Opo. Grabe, kaya nyo pala binibidyo yung mga encounter nyo? Opo, kaya nila binubidyo po ang mga encounter at saka may mga nakukuha at saka yung mga kasama namin na mga tinamaan, binibidyoan din nila. So pinadala nila doon sa sabi nga sa Syria. So sabi ng Syria, tuloy lang kayo ng tuloy. Ganon din kami dati, walang hawak na lugar. So ngayon, sabi niya, marami na tayong hawak na lugar. So sabi niya, yun nga siguro ang kaya pumunta sila sa Marawi kasi wala ka na nun, bumaba ka na nun. Nung pumunta ng Marawi, sir, doon na ako umalas ako sa grupo muna kasi sabi ko, bakasyon ako. 2016, kailan ba sila pumunta? Butig muna sila, di ba? 2016 siguro. Pero si Isnilon na nun. Marawi, si Isnilon yung muna pumunta doon. Tinawag nga doon lahat yung gustong sumama sa kanya pumunta kasi sabi niya, nagbaya na kayo sa akin na kung ano yung inuutos ko, sumunod kayo. So, kung hindi nyo ko isipin nyo yung sinumpaan nyo, yung bayaan nyo. Ganon. So, yung iba pumupunta. So, ako, tinawagan na ako, pumunta ng Marawi kasi hindi ako makapunta. Sabi na, hindi ka na contact dyan. So, nandito na kami sa Marawi. Sabi nung kasama ko, pumunta ka na dito. Sabi ko, padalan nyo ako ng pera kasi mahal yung pamasahe dyan. Punta dyan. Sabi niya, umutang ka na dyan kasi pagdating mo dito, bago ka bigyan ng pera. Kasi ipadalahan mo na lang. 2017 yan. Pumutok Marawi 2017 eh. Pero ilang araw na lang bago na yung magpuputok na. Sabi niya, yung kasama ko doon, pumunta ka dito, sabi niya, magbilisan mo na kasi yung plano natin, sabi niya, na dito sa Marawi, pagkatapos sabi niya ng Ramadan, umpisa na natin yung pag Hari Raya ito, umpisa na ito. Sabi niya. Ngayon sabi niya, maghahanda tayo. So hindi pa yun umabot sa plano na unahan na sila pinasok. So, kung baka ang sa Marawi, hindi pa nila na talaga kasi hindi nila sa plano talaga na lulusubin na nila ang Marawi na ganun oras. Kasi sabi sa akin na pagkatapos ng Ramadan, kung maghahari raya. Kaya sabi niya, pumunta kayo dito. Marami na sabi na pumunta dito. Marami na sila doon noon? Marami na sila. At saka marami na sila doon na nare-recruit. Sa Marawi? Mga Maranao sabi niya. Kasi pero puro yakan yun. Yakan ka, di ba? Opo. Puro yakan yung pumunta doon o may tausog din? May halong-halo po. May yakan, may tausog. Pero pag may Indonesian. Kasi yung mga Indonesian dito, mayroon din dito na mamatay. So, yung iba nadala na doon. Kasi yung mga sniper na iba doon, foreigner eh. Opo. Pero kung ako po, sa ko lang, mas magaling po kami kaysa sa kanila. Sa baril? Opo. Kasi ang ko sa kanila, ang tingin ko sa kanila, kahit foreigner, parehas din yung tingin ko sa kanila. Kasi tao rin yun. Pero sabi ko, hindi sila mabubuhay dito. Kasi sanay sila sa gasol, sanay sila sa kurente.
kumakain sila, gumagamit ng kutsara. Sabi ko, hindi sila itong ordinaryong tao. Parang ano sila, may kaya yung mga pumunta dito. Kasi dito, ordinaryong tao, kakamay kumain. Kumakamay. At saka yung mga lahi ng mga Malaysian, Indonesia, ganun din. Pero sa ano nila, sa mga, tingin ko sa mga kutis nila, hindi sila trabador. Baka may ano sila sa gobyerno nila. Parang doktor nga yung isa doon eh. Opo. Yung may ano pa po, may nahuli pa po ng SF noon. Kaibigan ko rin yun. Taga Malaysia. Si nakalimutan ko ng pangalan niya, sir. Immigration siya. Ng Malaysia. Immigration ng Malaysia. So ganun pala, muntikan ka na palang mapunta rin sa Marawi. Opo. Muntik na talaga. Kung mga kunti na lang kasi yun ang inaasam ko na magkaroon ng gera sa malaking syudad. Ganun ba? Bakit mo inaasam? Dahil yun yung ano na? Kasi pag nasa syudad ka, kung manalo ka sa gera, kung baga, pwede mo nang kontrolin ng ibang syudad. Kasi marami kayo, so makokontrol na silang lahat yung kalapit na syudad. So siguro ang purpose ng Marawi, kasi nung doon ako, may sinasabi sila na kailangan natin na airport. Wala. Hindi pwede dito. So, ang Marawi siguro ginagawa nila, makuha nila para lumakas daw ng katulad sa Syria. May nakokontrol na lugar. So, kailangan sabi niya may airport kasi para makalipad daw yung galing sa Syria papunta dito. Tapos, hindi na yung padala-padala ng pera lang, kailangan na armas at saka bala na lang at saka yun ang kailangan. Sabi ng Syria, yung sa Syria, sabi nga nila, kung malapit lang ang suporta, grabe kadami. Ang tao dito? Ang tatapatan natin yung gobyerno, yung lakas ng gobyerno ng Pilipinas. Kung malapit lang sana kung Syria. Malapit lang. Sabi niya, kuha lang kayo ng airport. Makikita nyo. Kaya, nung mga Indonesian, yung mga lieutenant nila, kung baka official nila, sinusulat nila yung ano ba yung lakas ng Pilipinas talaga. Kung baka, hindi naman yan sa tulad ng sa amin, yung sa lugar na pinanggalingan namin na malakas. Itong Pilipinas palang hindi rin. Sabi na, tapos marami pang grupo na ayaw rin, na kalaban din ng gobyerno. So sabi niya, samantalahan natin na. So ito yung sinusulat nila, saan ba lugar yung pwedeng pasukin na ilang tao lang. So, kaya Marawi ang pinili. Siguro yung Marawi yung pinili kasi doon, marami silang kasama. At saka yung mga iba doon, siguro mga big family, yung mga Maute. So, ang gusto nila siguro sa Marawi, yung sinasabi nila, airport. Gusto nila magkaroon ng airport. Akala nila, pagkatapos ng gera, may natira sa kanila, hindi na susugurin. Kasi, kung lalo lang lumalakas, siguro na namatay sila lahat. Siguro. Kaya hindi yun natuloy. Yung airport. So ito yung first episode ni Mar. Dating Abu Sayyaf member. Na nagsimula siyang Abu Sayyaf nung 13 years old siya.